Si punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel ay matagal nang humihingi ng suporta ng mga Kristiyano sa Amerika at madalas niyang pinupuri ang mga ebanghelikal bilang pinakamalapit na kaalyado ng Israel at kinikilala ang mga Kristiyanong Sionista sa pagtatag ng teolohikal na pundasyon ng modernong Estadong Hudyo. Nagkakaroon ng pagbabago sa henerasyon dahil ayon sa mga survey, mas batang ebanghelikal at progresibong Kristiyano ay hindi ganong sumusuporta sa mga aksyon ng Israel. Ano ang susunod sa mahalagang ugnayang ito? Tignan natin ang American View. Ikinatutuwa ko makasama rito sa American View si Sandra Hagee Parker, tagapanggulo ng Christians United for Israel Action Fund. Salamat sa oras na inilaan mo para sa amin. Gusto kong tanungin tungkol sa malaking CUFI Summit ngayong linggo sa Washington sa napaka-critical na panahon. Kumusta ang atmosfera? Salamat sa imbitasyon, Mike. Ang pagiging narito sa Washington, D.C. ngayong ika-250 kaarawan ng Amerika ay parang itinakda ng tadhana. Siyempre, nung pinlano namin ang aming summit para sa mga petsang ito, ilang taon na ang nakalipas. Hindi namin alam na mapupunta tayo sa ganitong sitwasyon tungkol sa Israel, tungkol sa Iran. Kaya naman, hindi ito maaring maging mas napapanahon pa. Palaging sabik ang lahat na dumalo sa summit. May 4,000 miyembro dito na handang magpunta sa Kapitolyo at kausapin ang mga mambabatas tungkol sa mahahalagang issue bilang komunidad ng Kristiyanong Ebangheliko na sumusuporta sa Israel at mga tao nito. Sa ngayon, tila ito na yata, baka OA ako, pero parang ito na ang turning point para sa relasyon ng Israel at ng Kristiyanong komunidad. Ibig ko sabihin, ayon sa mga survey, hati na ang opinyon at bumababa na ang suporta para sa Israel sa mga Kristiyanong komunidad, lalo na sa mas batang henerasyon. Sa ano mo iniugnay yon at ano ang mga solusyon kung meron man? Siyempre, sa tingin ko, para maging tapat sa pag-uusap, masasabi nating may pagbabago talaga sa henerasyon. At ilan sa mga tao sa henerasyong iyon ay mga Kristiyano. Tama ba? Hindi lang mga Kristiyano ang naapektuhan ng isipan. Isa itong mas batang henerasyon at ilan sa kanila ay kabilang sa komunidad ng mga Kristiyanong Ebanghelikal. Sa kabila ng sinabi ko, hindi rin naman bago na ang mas batang henerasyon ay nagtatanong o kinukwestiyon ang mga halaga at moralidad ng henerasyong nauna sa kanila. Hindi ito bago. Ito ay nangyayari sa bawat henerasyon. Laging hinahamon ng mga tao ang kaisipan at ideal ng nauna sa kanila. Kaya sa tingin ko, nakikita natin itong nangyayari ngayon. At syempre, dahil sa impluensya ng mga banyagang bansa na hindi naman kaalyado, lalo na ng Israel at lalo na ng Amerika. Nakita natin kung paano lumalala ang sitwasyon dahil sa banyagang impluensya. Kung dati ay normal lang na tanungan ng bawat henerasyon, alam mo yon, tungkol sa kung ano ang mahalaga sa atin, sa bagong henerasyon na ito. Sa mga solusyon, may ilang bagay tayong kailangan gawin. Tingnan natin ito. Ang nangyayari sa kabataang Amerikano ay hindi kusang umusbong na aktivismo, kundi bayad na kaguluhan. Kailangan nating maintindihan at sang-ayunan na ang impluensya ng mga dayuhan sa Estados Unidos ng Amerika ay naroon na ng mahigit 20 taon. Hindi ito bago. Matagal nang nangyayari ang TikTokification ng patakarang panlabas ng Amerika, hindi lang ito mga nakaraang taon. Nakikitungo tayo sa mga kaaway na gipaplano ng kanilang mga labanan sa abot ng mga milenyo. At alam mo, ang Amerika ay 250 taon pa lang. Kaya sa tingin ko, dapat nating ilagay sa tamang konteksto na normal lang sa kabataan na questionin ang naunang henerasyon. Pinalalala ito ng mga dayuhang impluensya tulad ng China, Qatar, Rusya at iba pa na ginagamit ang demokrasya ng Amerika. Sa pamamagitan ng ating mga paaralan sa ating mga universidad, sinusubukan nilang agawin ang isipan ng mga kabataan at kumbinsihin silang isipin na, oo, masama ang Israel, pero ganoon din ang Amerika. At ang paraan para labanan ang kasinungalingan ay ang katotohanan. Hindi mo pwedeng magpaligoy-ligoy sa katotohanan. Ang katotohanan ay hindi kung ano ang sinasabi ko. Hindi rin ito kung ano ang sinasabi mo. Ang katotohanan ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. At may tama at mali. Sa mga Kristiyanong nagkakaisa para sa Israel, lalo na sa CUFI on campus at sa daan-daang chapter sa mga kolehiyo sa bansa, ito ang ginagawa namin. Hindi lang namin binibigyang diin ang mga biblical na katotohanan kung bakit dapat tayong sumuporta sa Israel at ang mga tao nito, kundi binibigyang diin din namin ang mga makatuwirang katotohanan. Sa usapin ng kahit paano ka man magdasal, kahit paano ka man bumoto, kung mahalaga sa iyo ang sarili mong bansa,
kung mahalaga sa iyo ang patakarang panlabas ng Amerika, kung mahalaga sa iyo ang pambansang seguridad ng Amerika, ang makatuwirang gawin ay suportahan din ang pinakamalakas nating kaalyado sa rehiyon, ang bansang Israel. Kaya may ilang mga follow-up dahil madalas kang nakikipag-ugnayan sa mga mambabatas, sa gobyerno, sa pagsisikap na maipasa ang mga batas na pabor sa Israel. Ito ay isang gobyernong republikano ngayon sa lahat ng bagay na nagsasabi sa mga Amerikano ng mga bansang nakaka-impluensya, negatibong nakaka-impluensya sa relasyon ng US at Israel, ang mga Qatari, ang mga Turko at ang kanilang mga kauri ay sinasabi ng administrasyong ito na sila ay mga kaibigan ng Amerika, na sila ay mga kaalyado ng Amerika. Ibig ko sabihin, para may hindi pagkakatugma dito, paano mo ito nalalampasan? Paano mo ito hinaharap? Hindi na babago ang estratehiya namin sa CAFI, kahit sino ang nasa pwesto sa Amerika o Israel. Tulad ng sinabi ko, mahalaga ang katotohanan. Kaya nilalabanan namin yan sa iba't ibang paraan. Binanggit mo ang batas. Ilang taon ang nakalipas, naging mahalaga ang papel ng CUFI para matiyak na maipasa ang batas na nagsasabing hindi makakakuha ng F-35 ang Turkey mula sa Estados Unidos ng Amerika, hanggat sobrang malapit sila. Sa Russia, kung makakuha sila ng F-35 at gamitin ito sa militar, bababa ang kalamangan ng Amerika at Israel. Kaya alam mo, hindi ako nagsasalita para sa presidente o administrasyon kung gusto nilang kunin ang pabor sa pagsasabing kaibigan ang mga taong ito, kanila na yon. Ang mahalaga, labag sa batas, ang paggawa niyan para sa Turkey. Isa sa mga tinututukan ngayon ng Christians United for Israel bilang usaping pulisya sa antas ng Estado at Federal ay ang pagtigil sa dayuhang impluensya sa mga paaralan ng Amerika, lalo na sa usapin ng Qatar. Ito ay isang bagay na nangyayari siyempre sa antas ng kolehiyo at universidad. Nakita natin itong nabunga pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre sa lahat ng mga kampo sa buong bansa. Nangyayari rin ito sa antas ng high school, nangyayari rin ito mula kindergarten hanggang ika-12 baitang. Kaya naman, nagsusulong kami ng mga batas na hindi lang naglalayong magkaroon ng mas malinaw at mas bukas na impormasyon tungkol sa dayuhang impluensya sa edukasyon sa Amerika. Gumagawa rin kami ng mga batas sa estado na nagbabawal nito maliban kung may pahintulot ng gobernador. Dahil sa huli, alam mo, inaakusahan ng Israel ng krimen at pagtatakip na ginagawa naman talaga ng ibang mga bansa at hindi ginagawa ng Israel ang alinman sa mga iyon. Isa pang nabanggit mo kanina na nakikita ko rin bilang isang Hudyo. Kung pinalaki mo ang bata sa Zionistang bahay, aasaan mong lalaki siyang Zionista? Kung hindi, ayon sa Jewish guilt, may mali kang nagawa. Sabi mo, laganap ito at isang pagbabago ng henerasyon. Pero yung mga batang lumalaki, lalo na sa mga Kristiyanong tahanan, lalo na sa mga tahanang Kristiyanong Zionista, napapansin mo ba na may particular na trend doon na pwedeng baliktarin para sa particular na demographyang yon? Ganito, ang pagpili ng tao kung paano nila tukuyin ang sarili ay kanila. Pero hindi pwedeng maging Kristiyano at anti-Zionista ka. Hindi mo pwedeng gawin yon dahil parang hindi ka naniniwala sa malaking bahagi ng Biblia. Mula Genesis hanggang Pahayag, Zionistang dokumento ang Biblia. Yung mga taong gumagamit ng label na yon, matagal na ring napansin ng mga kaibigang Hudyo na ginagamit nila ito para gawing lehitimo ang kanilang posisyon. Bilang Kristiyano, lagi ko itong napapansin kay Tucker, na insulto akong Kristiyano. Congrats! Hindi mo pinaniniwalaan ang malaking bahagi ng Biblia na isang Zionistang dokumento. Kung anti-Zionista ka, ibig sabihin hindi ka Kristiyano at may paliwanag dito sa isang pangungusap. Umiral ang makabagong bansang Israel gaya ng malinaw na sinasabi sa Biblia na may bansang ipapanganak sa isang araw. Ang katotohanan na umiiral ang makabagong bansang Israel at ang katotohanan na ang mga Hudyo ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo upang manirahan doon. Sa kabila ng patuloy nilang presensya sa loob ng 3,000 taon ay patunay na totoo ang Biblia at tunay ang Diyos. Iyan ang dahilan kaya may pagtutol sa Israel. Iyan ang dahilan kung bakit may tumututol sa Amerika, sa paniniwalang natatangi ang Amerika, at sa Judeo-Kristiyanong pagpapahalaga na pundasyon ng bansa. Dahil kung wala ang Israel, kasinungalingan ng Biblia at hindi totoo ang Diyos. At maraming tao, mga kaaway mula sa labas at loob ng bansa, na kailangan nilang maging totoo iyon para maipagpatuloy nila ang sarili nilang mga ideolohiya. Napag-usapan na natin ang mga pagkakamali. Ngayon, talakayin naman natin ang mga tamang nagawa at patuloy na nagagawa
sa iba't ibang antas. Nakita natin ito, lalo na nung digmaan ng US at Israel at ang matibay nilang ugnayan na nanatiling matatag sa maraming aspeto. Kung maaari mo ipaliwanag sa amin ng mas detalyado kung ano ang ginagawa ni Kufi at kung ano ang ginagawa ng inyong grupo, ang Action Fund, dito para palakasin ang ugnayan iyon. Ilan sa mga oportunidad at hamon sa paggawa nito sa panahong ito? Una, gusto ko lang sabihin na hindi lahat ng trending sa social media ay totoo agad. Hindi. Ang Twitter ay hindi kapareho ng totoong mundo. Alam natin yon. Tama. At pagdating sa kung ano ang mabuti, sa kabuuan, karamihan pa rin ng Amerika ay pro-Israel. Kung dahil man ito sa paniniwala mo ayon sa iyong pananampalataya o dahil naiintindihan mong ang pagiging America First ay nangangahulugang dapat kang pumapanig sa bansang Israel na siya ring pangunahing depensa natin sa rehiyon. Kaya positibo yan. Pagdating naman sa nagawa ng Kufi, magbibigay ako ng isang partikular na halimbawa. Matapos ang ikapito ng Oktubre, tagsibol noon ng 2024 at 6 na buwan ng nakikipagdigma ang Israel. Pero wala pa silang natatanggap na emergency military assistance kahit na kailangan nila ito. At syempre ang tinutukoy natin dito ay karamihan tungkol sa mga sistema ng depensa. Alam mo, kung pag-uusapan ay hindi pagbibigay ng bala o armas, iba na yon. Kung gusto mong pag-usapan ang pag-aalis ng kalasag sa iyong kaibigan, ibang-iba na talaga yon. At ang Kufi, sa loob ng 6 na araw, ay nadipo ng mahigit 300 miyembro nito para lumipad papuntang Washington, D.C. mula sa bawat estado sa Amerika, kabilang ang Alaska at Hawaii. Yung mga taong yon, mas matagal pa silang nasa eroplano kaysa sa oras na ginugo nila sa Washington. Nakipagkita kami kay bagong halal na speaker Mike Johnson nung linggo ng gabi. Noong Lunes, nakipagkita kami sa mahigit 70% ng mga miyembro ng House of Representatives na handang makipagpulong para talakayin ang pangangailangang matapos ito. Pagsapit ng Miyerkules ng linggong iyon, naipasa rin ng House ang batas na nauna nang maipasa sa Senado at ipinadala ang humigit kumulang $14 bilyong na pang-emergency na tulong militar sa Israel. Sabi sa Biblia, pagpapalain ng Diyos ang nagpapala sa iyo. Pinagpala tayo ng mga Hudyo sa espiritual na aspeto, gaya ng pagbabahagi nila ng mga patriarka, Biblia, Maria, Jesus at Jose. Dapat nating pagpalain ang mga Hudyo sa mga material at konkretong bagay bilang mga hentil. Sabi ng iba, ano yon? Iyan ay isang pangunahing halimbawa kung paano natin isinasabuhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng ating mga tao upang gawin ang ating makakaya para matiyak na hindi natin hinahayaan ang anumang puwang sa pagitan ng Amerika at ng bansang Israel. May batikos kay punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu. Hindi kita pipilitin mag-opinyon, pero malugod kang inaanyayahan kung gusto mo. Pero ang mas malawak na punto ay nilapitan niya ang Kristiyanong komunidad kapalit ng pagpapalakas ng ugnayan sa mga Hudyo sa Amerika. Madalas siyang pumunta sa Amerika para makipagkita sa mga Kristiyanong organisasyon, pero bihira niyang bigyan ng oras ang mga organisasyong Hudyo. Alam ko ang Kufay sa mga malalaking event ay bukas sa mga lider ng Hudyo, pero sa araw-araw sa mas malawak na antas. Anong relasyon sa pagitan ng Kufay at ng mga katapat nitong organisasyong Hudyo sa Amerika? At may tensyon ba doon base sa ilan nakikitang paboritismo ng gobyerno ng Israel? Magsisimula ako sa huli at saka babalik sa mga nauna. Hindi. At alam mo, si Pastor Hagee ay nakaupo sa kanyang mesa noong 1948 habang nakikinig sa radyo nung ipang-anak ang bansang Israel. Tiningnan siya ng kanyang ina at sinabi, ito ang pinakamakabuluhang araw sa kasaysayan ng mundo ayon sa Biblia. Sa palagay ko, hindi pa nagkita noon sina Benjamin Netanyahu at Pastor Hagee. Kaya kung sasabihin na kayang makuha ng isang politiko ang pabor ng buong denominasyon nang walang kahit anong kawalang-galang sa kasalukuyang punong ministro, sa tingin ko ay sobra naman iyon. Ito ay isang bagay na nakatanim na sa pundasyon ng ating pananampalataya sa loob ng maraming henerasyon. A. B.
Nagsimula ang Christians United for Israel noong 2006, pero naglunsad si Pastor John Hagee ng gabi ng paggalim sa Israel noong 1981. Kaagad pagkatapos ng unang punta niya sa Israel, naisip niya, ilang libong taon na tayo naglalaban. Anong magagawa ko para mapag-isa ang mga Kristiyano at Hudyo? Ang mga gabi ng paggalang sa Israel ang nabigay daan sa pagkakatatag ng Christians United for Israel. Wala sa mga iyon ang mangyayari kung hindi dahil sa relasyon at pagkakaibigan ni Pastor Hagee sa isang rabbi na nagganalang Rabbi Aryeh Sheinberg na sumakabilang buhay na. At si Rabbi Sheinberg sa pamamagitan ng isang parirala ay binago ang takbo ng relasyon ng mga Kristiyano at Hudyo at sinabi, alam namin kung ano ang gagawin sa aming mga kaaway, pero paano kung ang taong ito ay isang kaibigan? Ang pariralang paano kung ang taong ito ay isang kaibigan ang naging gabay sa pagbuo at pag-iral ng Christians United for Israel. Ang ating mga kapatid na Hudyo, nakatayo tayo sa tabi nila, hindi dahil nagkakasundo tayo sa lahat ng bagay, kundi dahil nagkakasundo tayo sa isang bagay. Ipinagmamalaki naming sabihin na sa Christians United for Israel Summit na yung taon, mas marami kaming panauhin, daan-daang tao mula sa komunidad ng mga Hudyo sa iba't ibang bahagi ng Amerika at Israel. Dahil na yon, lalo na pagkatapos sa ika-7 ng Oktubre, alam na nila kung ano ang tunay na pagkakaibigan. At kapag nagsimulang maging mahirap ang sitwasyon para sa Israel at sa komunidad ng mga Hudyo dito sa ating bansa, tumitingin sila sa Kafay at nakikita nilang hindi tayo natitinag sa ating suporta. At higit pa roon, lalo pa nating pinantitibay ang ating suporta. Hindi pa naging ganito katatag ang ating pagkakaibigan sa lokal at mas malawak na komunidad ng mga Hudyo. Tungkol dyan, pagdating sa relasyon ng mga Hudyo at Kristiyano, si Ambassador Mike Huckabee, ang US Ambassador sa Israel, ibig kong sabihin, tunay na Zionista. Kahit sa man ay minsan nahayagang pumuna ang pamahalaan ng Israel sa ilang pagkakataon kung saan may mga Kristiyano na inatake sa Israel at iba pang insidente ng tila diskriminasyon. Kaya tinawag niya rin ang pansin ng pamahalaan ng Israel tungkol doon. Nakita mo ba na may sapat na reaksyon mula sa mga opisyal ng Israel kapag nangyayari ang mga insidenteng ito? Sa tingin ko walang perpektong bansa. Naniniwala ako may karapatan ka mag-obserba at pumuna kahit sa mga kaibigan. Sinamang nagsasabing kapag kinikritiko mo ang Israel ay nangangahulugan ng antisemitismo ay sobra ang sinasabi at hindi yon totoo. Parang may gintong medalya sa Olympics ang bawat Israeli pagdating sa pagbatikos sa gobyerno nila. Kaya kung tunay kang kaibigan ng isang tao, kaya mo magsabi ng tama at mali. At yan ang ginawa ni Ambassador Mike Huckabee. Bilang Amerikano, hindi ko tungkulin sabihan ng Israel kung anong dapat gawin. Si Ambassador Huckabee ay nasa natatanging posisyon kung saan trabaho niya ang maghatid ng mensahe mula sa ating bansa papunta sa ating mga kaibigan, ang bansang Israel. Ang trabaho ko bilang isang Amerikano ay tiyakin na hindi gagawa ang aking bansa ng anumang bagay na maglalayo sa Estados Unidos ng Amerika at sa bansang Israel. Ang Israel ay isang demokrasya. Ang Israel ay may patas at malayang halalan. At anuman ang piliin ng Israel at ng mga botante nito tungkol sa kung sino man ang nakaupo sa Knesset ay nasa kanila na iyon. Nandito kami para manatili kahit sino ang namumuno. Gusto kong bumalik sa iyong sanggay sa Kufay, sa Action Fund at sa mga gawaing pambatas at pagsisikap. Ito ay isang alanganing panahon na yon, lalo na habang nagsisimula tayong makakita ng mas maraming progresibong demokratang nahahalal kaysa sa ilang mga republikano. Hindi marami, pero sapat para maapektuhan ng ilang boto sa maliit na mayorya na lumilihis mula sa Israel. Paano mo hinaharap ang hamon ng paglapit sa House at Senado para ipasa ang batas na ito at subukang baguhin ang isipan at damdamin ng iba? Hindi ito madali para sa iyo ngayon. Paano mo ginagampanan ang papel na yan? Para sa akin, ang Kufay ay naiiba dahil sa mga taga-suporta nito at sa kanilang kahandaang kumilos para sa isyung ito. At kung hindi ko kayang baguhin ang iyong damdamin at isipan, ayos lang. Pero mas mabuti kung mababago ko ang boto mo. At kung hindi ko mababago ang boto mo, malamang ay may malaking bilang ng mga miyembro ng Kufay sa iyong distrito na mababago ng boto nila pandating sa muling pagboto sa iyo. Ganyan talaga ang sistema sa Amerika at maganda yon. Yan ang demokrasya sa aksyon.
Pero nagsusumikap talaga kami na magkaroon ng pananagutan ng ating mga leader sa panahon pagkatapos ng COVID. Sa palagay ko, hindi nasanay ang mga tao sa personal na pagkikita ngayon. Para sa akin, mahalaga na may mga taong pumupunta pa rin sa Kongreso, hindi para sa mga resolusyon o mga bagay na pampagaan lang ng pakiramdam, kundi para sabihin, pag-usapan natin ang ANARA. Pag-ususan natin ang MOU at iba pang paparating. Manindigan tayo at mampabilang. Kung magagalit tayo sa JCPOA noong 2015, siguraduhin mong manindigan ka, kahit Republican o Democrat ka. Siguraduhin nating nirerespeto ang mga batas, lalo na ang INRA, at ang anumang paparating ay aaprubahan ng Kongreso. Pag-usapan natin ang Turkey at F-35. Pag-usapan natin ang mga regional na kaalyado tulad ng Gresya, Ehipto at mga bansang Cypriot na matagal nang hindi napapansin ngunit na yon ay mahalaga sa estratehiya, lalo na mula nang maisara ang kipot ng Hormuz. Tingnan natin ang ibang daanan sa tubig sa rehiyon at talakayin ang tuloy-tuloy na kooperasyon sa seguridad ng Amerika at Israel. Tapusin na natin ang usapan tungkol sa maling paniniwala na umaasang Israel sa militar na tulong dahil ginagamit nila ang sundalo para subukan ang ating armas. Na tayo ang gumagawa at pinapabuti pa ang mga iyon at pagkatapos ay binabahagi nila ang teknolohiyang iyon sa atin. Nang hindi natin kailangan magpadala ng isa man sa ating mga sundalo at nang hindi kailangan dumanak ng kahit isang patak ng dugong Amerikano. Hindi kailanman gumastos ng pera ang Amerika para sa Israel. Palaging nag-i-invest lang ang Amerika ng pera sa Israel. Kaya ang tungkulin natin ay, muli, palaging magsabi ng totoo, palaging magdala ng mga katotohanan. At kung ibang pananaw mo tungkol dito, bibigyan ka namin ng pagkakataon na ipaliwanag sa amin kung bakit ganoon. Kung di ka magbago ng isip, magbabago kami ng boto. Nakakatawa na nabanggit mo yan. Madalas kong sinasabi, lalo nung digmaan, na may dalawang landas si Pangulong Trump sa usaping panlabas at ginagamit niya ang diplomatikong paraan. Mag-usap tayo. Panatilihin nating bukas ang usapan habang may kasabay na opsyong militar. Kung di gumana ang diplomasya, ito ang kahihinatan mo. Hindi siya pumili ng isa lang, sabay niyang ginagamit ang dalawang paraan. Ganyan din ang sinabi mo sa pakikitungo sa mambabatas. Panatilihin nating bukas ang komunikasyon at maghanap ng solusyon. Kung hindi mo natin gagawin, may naghihintay sa iyo roon. Tama bang paglalarawan? Ibig kong sabihin, hindi ito dapat magtunog na banta. Hindi ito banta, pero yun ang realidad. Ganun lang talaga. Sila ang mga botanteng naghalal sa'yo, kaya dapat mong katawanin ang kagustuhan ng mga tao. Kung hindi mo kinakatawan ang kagustuhan ng mga botante mo, magbabago ang tingin nila sa'yo. At hindi dapat yon maging balita o kontrobersyal. Naniniwala ako na mahalaga ito sa bawat relasyon, gaya ng kay Pangulong Trump. Kita mo, nagagalit ang mga tao tungkol sa MOU at mga posibleng mangyari pa. Hindi ako magagalit hanggat hindi umaalis ang lahat ng kagamitang militar sa rehiyon. Nandun pa rin sila ngayon, handa ang mga baril. Hahayaan ko muna ito. Kailangan mo ring panagutin ng ganoon din ang mga inihalal mong opisyal. Itinakda ito 250 taon na ang nakalipas. Gumana noon at gumagana pa rin ngayon. Patuloy silang nakikipagpulong sa mga miyembro ng CUFAI dahil alam nilang ito ang mga isyung mahalaga sa atin. At kahit sumasang-ayon ka man o hindi sa amin, sa tingin ko mahalaga na magkaroon ng pagkakataon para pag-usapan ito. Hindi na marunong makipag-usap ang mga tao ngayon. Gusto nila ng lubos na pagsang-ayon bago umusad sa isang issue. Kung natuto lang tayong magkaisa gaya ng mga kaaway ng Amerika at Israel, hindi tayo mapipigilan. Sa tingin mo ba magkapareho ang CARE at Code Pink? Wala. Tanging ang matinding galit nila sa bansang Israel ang nabubuklod sa kanila, kaya handa silang magsama-sama. Ganun din, lahat ng matinong Amerikano na pinapahalagahan ang seguridad ng Amerika, relasyon natin sa Israel at sumasang-ayon na masama ang Iran sa rehiyon. Dapat ay magkaisa sa mga isyung ito at magbuklod upang makalikha ng tunay na pagbabago. Tungkol naman sa CUFAI mismo, nakikita mo ba na dumarami ang mga miyembro? At kapag inilalabas mo ang idea na merong hindi matitinag na debosyon sa Israel mula sa organisasyong ito, may naririnig ka bang bulong-bulungan mula sa mga miyembro? Teka, nababahala kami dito at taga-alala kami dyan, kailangan din ng pagbabago dito. O nakikita tamo ba talaga na iisa lang ang debosyon sa Israel sa loob ng organisasyon?
Sa Christians United for Israel, kitang-kita ang paglago, lalo na sa kabataan. Sa palagay ko, pagkatapos ng COVID, ang mga tao, lalo na ang kabataan na marami ring nawala noong pandemya, ay handa ng makilahok at maging aktibo. Sa palagay ko, lalo na pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, nakita nila ang pagtutol sa Israel at ngayon, alam na nila kung ano ang nakataya. Nakikita lang namin ang patuloy na paglago. Nakikita rin namin ang patuloy na sigla at kasabikan. Bawat isang bagay na nangyayari at nangyari sa bansa ng Israel ay naipahayag na noon pa man. Ang Israel ay isang himala. Ang Israel ay pinili. Ang mga tao nito ay pinili rin. Hindi ito pinili ng mga Hudyo para sa kanila. Pinili ito ng makapangyarihang Diyos para sa kanila upang maipakita niya sa mundo kung gaano siya kahimalang Diyos. Kaya alam natin na ang Diyos ang may kontrol, na magiging maayos ang lahat. Sa Christians United for Israel, patuloy kami nakatuon sa paglaban sa lahat ng anyo ng anti-Semitismo saan man, sa komunidad, simbahan, kolehiyo o kongreso. Inaasahan naming magagawa ito sa DC ngayong Hulyo. Sandra Hagee Parker, tagapanggulo ng Christians United for Israel Action Fund. Maraming salamat sa paglalaan mo ng oras para makasama kami rito. Siguradong makikita ka namin dito sa syudad at bulwagan ng Kongreso. Salamat sa oras mo ngayong araw para makasama kami. Salamat sa pag-imbita sa akin. Dito nagtatapos ang programa. Inaanyayahan namin kayong sumama muli sa susunod na linggo mula DC para sa American View.